Si VP Sara ay talagang ginawa niyang prioridad. Yung mga malalayang lugar na nangangailangan ng tulong, dun ko bubuksan ang aking mga opisina. Kaya nga wala siyang magarbong opisina eh. Alam niyo ba opisina ng Office of the Vice President ngayon? Walang palasyo po ah. Si VP Binay nasa Coconut Palace. Si VP Ledy nasa Boracay Mansion. Siya, nandito lang po. Sabi ng Pasig River, yung isang opisina dyan na ginamit niya na campaign office, yun na rin ang ginawa niyang Office of the Vice President. Bakit? Para makatipid at yung pera magamit nga doon sa mga satellite offices na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. O, dyan po nagagamit ang confidential fund, yung mga tulong na binibigay sa mga mahihirap. Bakit natin tututulan yan? Eh ano ngayon, kung bigay ng bigay sa mahirap si VP Sara, eh di ba pera naman ng taong bayan yan, dapat ibigay sa mga nangangailangan? Di ba? Malinaw na malinaw yan. Ang katotohanan, ayaw nyo magkaroon ng ganyang pondo si VP Sara dahil gusto nyong limitahan ang kanyang pagkakatulong para sa 2028. Babawas ang suporta sa kanya. Mantakin nyo dahil sa politika, pinagkakait nyo yung tulong na maibibigay sa taong bayan, yung mga nangangailangan, mangilabot naman kayo dahil lang sa politika. Ayaw nyo talaga makatanggap yung mga nagkakasakit, yung mga nagugutom ng tulong galing sa Office of the Vice President. Wag naman. Tama talaga mga Lods, no? Kung sino pa yung hindi kurakot, no? Maganda ang track record, simple lang ang pamumuhay, no? Hindi naman magarbo si VP Inday Sara eh. Hindi niya iniisip yung sarili niya. 'Di ba? Kumbaga, mas inuuna pa nga niyang gumawa ng mga satellite offices, no? And tama yung sinabi ni Harry Roque na inuna niyang mag-satellite office doon sa pinakamalayong lugar, no, sa Pilipinas na kung saan madaling malapitan ng mga tao. 'Di ba? Madaling malapitan, 'di ba, ng mga nangangailangan. And yan yung 'di ba? Yan yung dapat. 'Di ba? Yan yung pagtulong talaga sa mga laylayan. Yan yung best example nun. Hindi yung puro sabi lang natutulungan ang mga nasa laylayan. Hindi ganoon. 'Di ba? Gumawa ka ng extraordinary. And yung ginawa ni VP Inday Sara, imaginein mo, 'di ba? Nag-put up siya ng mga satellite offices, 'di ba, ng OVP sa different cities, no, in the Philippines, na kung saan, 'di ba, yung iba doon ay mga nasa malayo, 'di ba, malayong lugar dito sa Pilipinas. Para bakit, no? Para 'di ba? Para makapagbigay ng cash assistance. 'Di ba? Ang dami ko kayang mga nakikita at nababasa na through the OVP, no, ay natulungan sila pagdating sa mga medicine, pagdating sa, 'di ba, like yung burial assistance, no, at kung iba-iba pang mga tulong pinansyal na ang nakikinabang, mga kababayan natin, ang mga nakikinabang, yung mga nasa laylayan talaga. At pinapatunayan ngayon ni VP Inday Sara na hindi lang siya spare tire ng gobyerno. 'Di ba? Pinaparamdam niya na andyan siya. Pinaparamdam niya at natutulong siya at may mga inisyatibo siya. Kakatawa lang kasi imaginein mo pati yung naging mayor si VP Inday Sara dati, 'di ba, hahalungkatin nyo? Hahalungkatin nyo kung saan naggamit yung confidential funds sa Davao. Sure kayo? Yung mga taga Davao nga approve na approve, pero ang nakakatawa yung mga hindi taga Davao sila pa yung reklamo ng reklamo at tanong ng tanong. Ang kakapal ng mukha nyo. 'Di ba? Lalo na yan sila Risa Ontiveros. Ayan, nakisali na rin yan si Trillanes. 'Di ba? Ang kakapal naman ng mukha nyo. Hindi naman kayo taga Davao. Wala naman kayong alam sa Davao. Pero ang kapal ng mukha nyo na pagsabihan si VP Inday Sara ng ganyan. 'Di ba? Ang kapal ng mukha nyong questionin at akusahan ng kung ano-ano si VP Inday Sara pa talaga. Diyos ko, wala kayo sa kalingkingan. Kung track record, sa track record lang. Kung achievement lang. Ikaw, Risa, ikaw, Trillanes, my goodness, wala kayo sa kalingkingan ni VP Inday Sara.